Unfair o hindi patas na hindi mananagot ang 14 anyos na namaril sa Tacloban. Lalo't siya pa naman ang higit 30 beses nagpaputok ng baril. Sa kabila niyan, may tiniyak ang DSWD sa pamilya ng mga biktima. Live mula sa Tacloban, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer April Cuesta. April, anong update dyan? Cheryl, kaninang umaga, personal na bumisita si Vice President Sara Duterte para makiramay sa 3 biktima ng school shooting. Gayun din si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Naghatid naman ng tulong ang DSWD kasama ni Secretary Rex Gatchalian na tiniyak na mapapanagutan ng 2 menor de edad ang nangyaring pamamaril. Kung alam ko lang na ganyan mangyayari, di ko na pinapasok siya. Napahagulgol na lang ang inang si Ariet Daso nang makausap ng News 5. Hindi niya kasi akalain na ang pumasok lang niyang anak sa school paglalamayan na niya ngayon. Ang anak ni Ariet, ang grade 9 student na si Ayesha Nicole Daso. Isa sa 3 nasawi sa pamamaril ng 2 estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Nakunan siya ng video habang buhat-buhat sa labas ng eskwelahan matapos matamaan ng bala ng baril. Papuntang school, may nagano na sa kanya, kuya, si Daso, matamaan daw dito. Tapos di na sa ospital na siya namin wala na. Kwento pa ni Ariet, hindi nila naabutan sa school ang anak dahil may nagdala na kay Nicole sa ospital. Ang tanging impormasyon lang na meron sila ay tinamaan ito sa pamamaril. 4 na ospital daw ang pinuntahan nila para hanapin si Nicole. Dead on arrival si Nicole matapos tamaan ng bala sa tagiliran na tumagos sa kanyang puso. Kasabay niyang naglahog parang bula ang pangarap na maging isang pulis. Hindi lagi ko kahit sugad lang. Pulis, tapos mapalit pa ko, mapibili pa daw siya ng bike. Kaya panawagan ng ina ni Nicole, hustisya. Hindi lang daw ang 15 anyos na gunman ang dapat makasuhan, kundi pati ang 14 anyos na nagpaputok ng baril na higit 30 beses. Pwede, dahil baka siya pa nga yung nakapatay dyan. Tapos wala. Kung pwede lang. Siya sana yung nandyan. Hindi na yan. Bata, ano ba yan? Ano ba siya nga? Pag-iisip niya nga magsugad niya, madali ang hustisya para sa mga biktima, sa anak ko, sa mga napatay niya, na mga nasugatan, sa mga estudyante na natrauma. Ganyan din ang panawagan ng ina ng nasawing grade 10 student na si Chris Lawrence. Ang estudyanteng hinarangan ng pinto ng classroom para di makapasok ang gunman. Unfair po talaga, ang reaction talagang galit. Kasi 14, wala pa po talaga siyang negligent. Nasa batas daw po yun. Kung hindi po mapapanagot ang bata, ang magulang. Ang magulang po. Kasi sa kanila po nanggaling yung natutunan ng bata na paano bumaril. Paano po nakuha ng bata ang baril. Kasi kung tinago po nila yan, hindi po yan makukuha ng bata. Kung talagang sinafety po nila yung mga mga gun po nila. Sa ilalim kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act, ibig sabihin walang pananagutan sa batas ang mga edad na 15 pababa na nakagawa ng krimen. Hindi makakasuhan itong 14 anyos na sospek dahil exempted siya sa pananagutan sa ilalim ng batas. Pero hindi ibig sabihin niyan ay malaya na siya. Isa sa ilalim ang 14 anyos na gunman sa intervention at rehabilitation programs dahil sa bigat ng kanyang ginawa. Kanina, bumisita nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga biktima. Tiniyak niyang pananagutan ng 2 menor de edad ang nangyaring pamamaril. Malaking bahagi ng dalamhati ng pamilya ay yung sa usapin ng ligay. Inassure ko sila na yung 2 suspect or yung 2 assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD, nasa isang facility na natin, and I assure them that. Pag inassure ko sila, then at least alam nila, may peace of mind sila na hindi lang yung parang walang nangyari.
Siniguro rin niyang hindi lang basta financial assistance ang ibibigay na tulong, kundi pati na grief at trauma counseling at iba pang psychosocial interventions para matulungan ang mga pamilya at biktima, kabilang dyan ang paaralan at mga residente sa Tacloban. Yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil hindi mo wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community. Bukod sa DSWD, personal ding bumisita kaninang umaga si Vice President Sara Duterte. Nakiramay siya at nagpaabot din ng tulong sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi. Kagabi naman, dumalaw din si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Cheryl, magsasagawa ng motu proprio investigation o sariling investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR sa insidenteng pamamaril ng dalawang estudyante para raw matiyak na maprotektahan ang karapatan ng lahat ng panig, ang biktima, ang pamilya at dalawang namaril na estudyante. Nanawagan din ang ahensya sa DepEd, PNP, LGU at na-reviewin ang school safety protocols ng mga paaralan. Cheryl? April, bukod nga dito sa mga biktima, paano rin ngayon yung magiging sitwasyon sa mga estudyante ng San Jose National High School? May update na ba sa mga pasok ng mga bata? Sa ngayon, Cheryl, wala pa ring pasok ang mga kabataan. Ang iba, kahapon, kumuha na sila ng inisa-isa nilang kunin ang kanilang mga gamit na naiwan. Kasi mostly ng mga estudyante, naiwan ang kanilang mga gamit after ng incident. Hanggang kanina, marami pa ring mga estudyante ang kumukuha ng kanilang mga bag. Hanggang ngayon, wala pa pong statement ang DepEd Tacloban City kung kailan mag-uumpisa ang klase. Maraming salamat, April Cuesta. Mga kapatid, Cheryl Hosing po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.